Unang tatanong ko po yung ano po bang paliwanag niyo tungkol sa mga reliyon na nagpapaliwanag na masama po yung pagdebate. Dahil ito raw po pinagmumulan ng pagkakahati-hati saka ng gulo o away. Dahil hindi nga naman mapapatalo yung magkabilang panig. Totoo yun. Yung debate, pinanggagalingan ng pagkakahati-hati. Sabi Wala ko, pang ang debate, hati-hati na eh. Di ba? O ngayon, halimbawa, walang debate. Hati-hati ba o hindi? Hindi ba may Katoliko, may Iglesia ni Cristo, may Protestante, may Purupot, may Sabatista, may kung ano-ano. Walang debate. Hati-hati. Hindi yung debate ang pinanggagalingan ng pagkakahati-hati. Ito yun, kapatid. Yung pagkakahati-hati, yung pinanggagalingan ng debate. Diba? ano yung masasabi niyo na... Tanggapin mo muna. Kita sasagutin. Di ba? Gusto ko lang kasi ituwid yung sinasabi mo eh. Kung kanino mo man napulot, di itawid mo sa kanya yung sabi ko. Sabi mo, pinanggagalingan ng pagkakahati-hati yung debate. Hindi. Ang pinanggagalingan ng debate yung pagkakahati-hati. Saan galing ang pagkakahati-hati? Dahil sa mga pastor. Pakinggan mo sa 1 ng Filipos, versikulo 15. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo. 17. Tatapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi. Ayun. Merong mga nangangaral kay Kristo dahil sa kapanaghilian. Yung iba naman dahil sa pakikipagtalo. Yung iba naman dahil sa pagkakampi-kampi. Kaya ang pinanggagalingan ng pagkakahati-hati, yung intensyon ng mga pastor na nagtatayo ng mga religiyon. Ngayon, bakit kailangan ng debate? Kung lumilitaw ang debate, bakit kailangan? Kasi yung debate o pagpapalitan ng katwiran, di ba yun ang kahulugan ng debate, palitan ng katwiran, di ba? Kaya kailangan yun, dahil para lumitaw yung katwiran. 1:18, tinan mo ang anyaya ng Diyos sa tao. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bawal ba ng Diyos ang debate? Kung siya mismo, inaanyayahan niya ang mga tao, hali kayo. Tayo magkatwiranan, sabi ng Diyos. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Yun. Bagaman ang inyong kasalanan na maging pula, pagka nagkatwiranan tayo, sabi ng Diyos, puputi yan. Therefore, maganda ang resulta ng pagkakatwiranan. Kung tatanggap ka ng katwiran, magaman namumula na yung pagkatao mo sa kasalanan, papuputiin ng Diyos yun. Di ba? Yun ang benefit ng pakikipag-usap sa relihiyon. Kaya yan, ginawa ng mga apostol. Pakinggan mo sa 9 ng Gawa. Apostol si Pablo ay nakipagdebate. Pakinggan niyo po. Na tatapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo. Si Saulo nilito niya ang mga Hudyo na nananahan sa Damasco. Nilito Alam mo ba na sa Griego, nakalagay doon, ano siya? Debate. Yung salitang nilito sa Tagalog, nakikipagdebate siya, 29. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtulig saan sa mga Greko-Hudyo. Ayun. Si Pablo, apostol, nagsalita, nakipagtulig saan. Yung tulig saan doon, tignan mo sa Greek, debate. totoo bang may hula na dahil po sa ganyan magkakagulo po yung mga iba't ibang reliyon? Ano? Totoo pong may hula? Totoo? May hula po sa Biblia na mangyayari po na mag-aaway po yung mga reliyon dahil po sa debate. Magkakagulo po yung pong pagsusumulan? Hindi sa debate magkakagulo Magkakagulo sa kanya-kanyang interpretasyon at doktrina. Pero hindi dahil sa debate. Walang hulang ganun.
Ang sinasabi ko sa iyo, merong magandang nakukuha sa debate. Ang debate, nagpapatunay ng katwiran. Kasi ang debate, ang mga alagad kasi ng una, nakipagdebate, nakipaglaban sila. Pakinggan niyo, sa 6-12 ng... Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ang ating pakikibaka, ikala, hindi laban sa laman at dugo, sabi ng mga apostol. Nakikilaban sila, pero laban sa katwiran, laban sa namamahala ng kadiliman sa sanlibutan. Yun nga mismo, debate na yun. Pakikilaban sa katwiran. Hindi laman at dugo, hindi buntalan, hindi saksakan, hindi patayan, hindi barilan. Kundi, ang layo naman, kaya sila nakikilaban ng gano'n sa 14, ganito. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, Anong ginigiba? na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ang ginigiba ng kanilang pakikilaban sa katwiran, yung mga maling haka, maling aral, maling turo. Yun. Kaya may debate eh. Si Pablo nga nakipagdebate, tumiba yung mga kapatid pagkatapos ng debate, di ba? At si Pablo nga ba? Pablo po. Pakibasa. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhasa'y pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Nakita nyo? Sa gayon, matapos yung mga pakikipagdiskusyon ni Pablo, ang mga kapatid nagkaroon ng kapayapaan. They have proven their faith. So, sa nakikinig na po yung kung matatanggap nila. No? Nasa nakikinig na. Kasi yung halimbawa, yung kalaban niya hindi tinatanggap. Parang yung membro niya, Hindi naman lahat ng tao tatanggapin yung nasa Biblia, di ba? Miski nga si Kristo, hindi naman lahat ng nakinig sa kanya tumanggap. Mas marami nga yun nagpapako sa kanya sa krus. salamat po. Yung pangalawa po. Tungkol po sa sa pag-iidolo po sa mga sikat na tao, ito po ba ay bawal? Pag-iidolo? Yung pong paghanga, katulad po Hindi nung, naman masamang humanga. Huwag mo lang sasambahin hindi mo sinasamba. Hindi naman masamang humanga. Hindi mo masama. Maraming po salamat. Ako, humahanga rin ako doon sa mga tao. May mga special na kakayahan Kasi may naniniwalang bawal Ha? May mga naniniwalang bawal yung... Totoo yun. Malibang hindi mo sinasamba ba't naman magiging masama yung humanga ka? Halimbawa, kay Nora Honor, humahanga ako pag kumakanta. Sama ba yun? Nakikinig lang naman ako. Talagang hanga ako. Pero pag si Vilma kumakanta, hindi ako masyado hanga. Diba? Pero pagka naman nagdadrama na si Vilma, saka, mas maganda kasi si Vilma sa pelikula Talagang mas maganda mukha ni Vilma. Si Honora na may maliit na maitim pa. Pero pag kumanta si Honora, tumabi naman si Vilma. Hindi ako Vilma niyan, hindi rin ako Nora niyan. Yung paghanga, di masama yun. Halimbawa, naglalaro ng basketball. 5 seconds left, na-shoot pa ni Gordon. Hindi ka ba makakaroon, di ba? Ringless pa, ringless. Diba? Hindi naman, ang masama ay sambahin mo. Gumawa ka ng retrato ni Gordon, lagay mo kandila, at saka mo lagay sa altar, at saka ka mag-prosesyon. Diyos te salve. Yun ang masama. Pero mga ka lang, hindi masama. Salamat po.